Grabe, ang daming makakainan dito. Ang daming mga Asian restaurant dito. May sushi, may ramen, may Vietnamese. Bongga. Maraming pwedeng pagkagastosan dito. Yun lang yung hindi bongga. Hello mga kabakla! So, ngayong araw is last day ko na dito. Pangalawang araw ko na, pero last day ko na rin at the same time. Bukas, babiyahe na ako papunta ng Zurich, Switzerland via train. And yeah, ngayong oras na ito ay alas 10 pa lamang, around 10 o'clock in the morning. Hindi pa masyadong matao, which is good. Busy dito sa city center kapag 6 PM onwards. Ayan, punong-puno na yung tao. Pero since gusto kong sulitin ng araw na ito, naglakad-lakad na talaga ako ng super morning. So it's just like about 10 AM in the morning. Maganda ang klima, maganda ang panahon, malamig pero maaraw. It is month of March. Kaya, ayan. Yan ang mga eksena dito. Masarap, mabango, malinis, maganda, nakakaganda. Yun yung feel. Other beautiful structures and beautiful sceneries. By the way, ito na pala yung pang-apat ko na bansa ngayong sa aking Europe trip for 12 days. Next nito is Switzerland. So napili ko yung mga lugar
siyang gamitin. So, wala talaga akong sapat na oras. Meron naman sapat na oras, pero hindi siya talaga nasa plano ko na ura-urada magta-travel sa Europe. Kaya, ayan, since yung port of entry ko is Germany, from Germany, doon ako pumunta sa may gilid ng Germany kung saan malapit yung mga bansa sa paligid niya. So, which is, napili ko yung Wiesbaden, malapit sa Frankfurt Airport. So, from Wiesbaden, malapit din yung Luxembourg, malapit din yung Metz, France, yung Zurich, Switzerland. So, paikot na yun. Kaya ganyan yung napili kong itinerary. Tsaka, okay din sa akin kasi gusto ko talaga yung mga ayoko talaga ng mga big cities talaga. I'm not a fan of big cities, but sa Europe I don't mind kasi yung big cities nila parang sobrang relaxing. Wala yung mga ang tawag ba doon, yung mga skyscrapers. Ayoko ng mga ganun, hindi ako fan. So, yun. But it was an amazing experience, amazing time. Kahit once in a while papagbigyan natin yung sarili natin. This is actually my birthday gift. This was happened birthday month. Bilang isang OFW, bilang isang batang nagsimula sa pagiging OFW sa edad na 20 years old, bilang isang breadwinner, kung may pagkakataon kayo na mag-travel, go. Alam mo yun, kasi hindi natin maibabalik yung oras. Yung perang gagastos na yan, maibabalik natin yan. Mapagtrabahuhan ulit natin yan. Pero yung opportunity to travel, malaking tulong din kasi yan sa atin bilang mga nagtataguyod sa pamilya natin. Alam mo yun, mga nagpo-provide to recharge our soul, to, alam mo yun, to reformat maybe our mindset. Pag nakikita natin yung ibang pamumuhay sa ibang lugar, sa ibang bansa, mas nagbibigay ito ng panibagong inspirasyon na paghuhugutan natin para mag-strive ulit, para mas maging driven ulit. Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay, pero isipin natin palagi na kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, wala lang to eh. Alam mo yun, mas maraming tao ang mas mabigat, mas worst ang pinagdadaanan sa buhay. Kaya despite of, kailangan natin maging grateful. Ganun lang yun.
i-change lang natin yung mindset to be more positive. As long as naniniwala ka na magiging successful ka, doon yung pathway. Bilang isang laking probinsya, certified probinsyano, certified mangyan, sobrang namamangha talaga ako sa mga ganitong scenario, ganitong mga views na nakikita mo lamang sa mga videos. Para silang mga real life cartoons yung napapanood natin ng mga bata pa tayo, parang ganoon sila. Kaya sobrang grateful ako, sobrang ang saya-saya ko na, even until now hindi ako makapaniwala na I've been there. Kung kaya ko, kaya mo, and claim it na within this year nothing is impossible. Mangyayari yon, just believe on it. That's the power of mindset. So dito, kahit walang mga nakatingin, kahit walang tao, kailangan mo talagang maging disiplinado sa pagtawid. So aakyat ako dyan, merong park dyan, kasi dito pa talagang mga bundok tinayo talaga yung mga bahay sa mga hills ng mga bundok. Hindi nila hinukay, bagkus talagang tinayuan na lang nila. So paakyat ako dyan, at pagkaakyat ko dyan, andyan na yung city center ng Metz, France. So dyan natin din makikita yung Metz Cathedral, yung pang-apat na pinakamataas na church or cathedral. It's either sa France or sa buong Europe, if I'm not mistaken. So nakaseparate din ata ang video nun kung saan binisita ko yung Metz, France Cathedral. So eto yung eksena niya sa taas. Ayan. Tapos, syempre dito, normal na lang na makakakita ka ng mga, alam mo yun, mga lovebirds. So, na vulgar, kissing, which is normal. So, anyway. So, aakyat na naman tayo. So, imagine, mula dun sa baba, ayan, dito na tayo sa tuktok ng bundok, pero pag akyat pa natin sa taas, sobrang dami pang bahay. Ayan ang sa baba. Diba, napakasimple, pero ang ganda. Diba, walang dumi, walang yero, na makikita mo ng init-init sa mata. Alam mo yun, so yun kasi namulatan natin. Kaya, kapag nakakita ka ng ganito, napakaganda sa paningin. So, eto na yun sa taas ng bundok.
isang napakagandang syudad na sana in the near future mapuntahan nyo. May nakita akong Pilipino pero hindi ako nag-assume. Kukunti lang siguro dito sa Metz France province yung mga Filipino, pero since I believe that Filipinos are everywhere, I'm sure meron yan. Hindi ko lang talaga. Kasi marami akong nakita mga mukhang Pilipino pero hindi ako nag-assume. So ayan, libot-libot lang. Uso dito yung mga tao sa Europe so far, ng mga napuntahan kong bansa. Yung bit-bit nila yung mga aso nila, alam mo yun. Meron dito sa Metz France na merong kanto na pangpupo, yung libre yung plastic pandakot. Yes.
Ano? Okay man? Buyon. Okay, gabi na, last day na, last night na, alis na ako bukas, babiyahe ako papunta ng Zurich, Switzerland. It was a great experience here. Mag-upload ako ng marami pang mga videos at also yung mga train stations na pagbabiyahe ko. So, i-update ko kayo para may matutunan kayo sa mga may balak. And also, please don't forget to like and subscribe. And yeah, God bless you. Bye!